Hello mga kababayan, usap ulit tayo. Usap-usap, kwento. Wala nang katapusan nito mga opinionan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya lang mga kaibigan, alam mo yun, bakit ba natin hindi marinig dito sa mga nag-uupi-opinion na to? Bakit ba naging Senate President yan? Si Chis Escudero. Bakit ba naging Senate President yan mga kaibigan? Diba May 2024, napatalsik nila si Zubiri. Sino ba yung mga pasimuno ng pagpapatalsik? Isa dyan, itong si Chis Escudero at si Peter Cayetano mga kaibigan. Ngayon, yan dalawang yan ang pasimuno ng pagpapatalsik kay Zubiri. Sino naman ngayon ang bumoto dito kay SP Teenager mga kaibigan? Kung titingnan nyo yung mga bumoto dito kay Chis Escudero, maraming pro-Duterte senators mga kaibigan. Alan Cayetano, Bongo, Bato de la Rosa, Amy. Nandyan pa yung Bilyar mga kaibigan na mag-ina. Diba? Yan ang mga bumoto dito kay Chis, kaya yan yung naging Senate President. Ngayon, ano ang iisipin natin dito sa impeachment ngayon? Siyempre, i-delay niya yan mga kaibigan. Diba? Kasi may utang na loob siya doon sa mga pro-Duterte senators. Yun lang naman ang dahilan niya kaya hindi ito nakilos mga kaibigan. Okay. February 5, dumating yung ipinasa sa kanya yung article of impeachment. Hindi niya inaksyonan. Pero dapat inaksyonan na niya yon. February 5 kasi yun di ba? February, March. Dapat sa March patapos-tapos na sana yung impeachment na yan kung talaga lang itong si Chis Escudero ay may pagka-statesman. Kaya lang hindi ito natin maaasahan na maging statesman. Kasi nga may utang na loob doon sa mga pro-Duterte senators. Diba? Kailan ba yung impeachment nagsimula? Yung mga hearing na yan sa Quadcom. August. August, then September, October, November, December yung impeachment. Ikinakasan nila yung impeachment na pagpapail nga dyan. Ang nangyari ngayon mga kaibigan, nauna yung pagpapatanggal kay Zubiri, napaltan nga nitong si Chis Escudero, meron siya ngayon itong pinagkakautangan ng loob mga kaibigan. Diba? Meron siya ngayong binabalanse na hindi niya maintindihan na ang pagkakalkula niya mga kaibigan sa mga bagay-bagay na nangyayari dyan sa Senado ngayon, hindi po niya ngayon mapagtugma-tugma. Diba? Hindi niya ngayon makita kung paano yung kanyang political survival at mapanatili niya yung kapangyarihan niya dyan. Dahil nga ganito mga kaibigan ibinoto siya ng mga pro-Duterte senators. Ngayon may impeachment ni Sara na kaalyado ng mga hinayupak na yan. Diba? Bahagi sila ng persa na nagpaupo dyan kay Chis Escudero mga kaibigan. Ayaw ko nang banggitin na pangalan, nauumay na ako Diba? Kaya yan yung mga power play na iisipin natin. Itong si Chis talaga hindi natin maasahan na maging statesman to. Kasi nga mas tumingin siya dun sa utang na loob Diba? Imagine niyo nga Cayetano, Bongo, Bato de la Rosa, mag-ina na Bilyar. Imagine mo 5 na yon. Hindi dapat hindi dapat mananalo ito Kung talagang ang yung pro-Duterte senators ay nakasuporta kay Zubiri. Diba? Iyak pa nga si Bato de la Rosa doon habang nagsasalita si Zubiri. Umiiyak siya kasi hindi na daw importante yung boto niya kasi may 13 na So pumirma pa rin siya doon sa resolution. Diba? Drama ni de la Rosa ang iyakin. Diba mga kaibigan? Kaya kung magpapatawag ito talaga si Chis Escudero ng impeachment nung February o March, hindi siya makakakuha kasi nga iniluklok siya
nung mga tao na aliado nung ma-impeach. Yan ang dahilan yan, mga kaibigan. Kaya yung impeachment ay hindi matuloy-tuloy. Ano ba naman kayo? Diba? Ang dami na ninyong pinagsasasabing opinion. Although tama yung konstitusyon, talagang yan ang mauunang sundin na batas. Ito nga si Chis Escudero, hindi ito makakilos. Sakal ito ng mga nag-upo sa kanya, mga kaibigan. Sakal ito. Diba, imagine mo, nandyan pa si Amy Marcos na bumoto din doon sa kanya para umupo siyang maging Senate President. Sino lang ba ang bumoto doon kay Zubiri? Sina JBRs ito. Diba, sina Win Gatchalian. Yun lang ang mga bumoto. Si Villanueva. Iilan lang yata yun. 6 lang yata yung kasama ni Zubiri na mga senators. Pero dito talaga naka-block, yung Duterte block, dito talaga nakadikit kay Chis Escudero. Kaya ngayon, yung akusadong Duterte na si BP Sara Duterte ay hindi nito ma-impeach dahil sa utang na loob na nag-upo sa kanya ng mga Duterte block, mga kaibigan. Yan lang, wala tayong ibang dahilan dyan. Utang na loob. At syempre may, alam mo yun, may pagka-alyansa din yan eh. Doon sa mga Duterte, meron niyang konting, alam mo yun, na utang na loob na, syempre, pagtatanggol niya ng kaunti-kaunti yan, di ba? So yan, mga kaibigan, isa pang dahilan din dyan, yung may takot siya, merong respect yan eh, may repercussion dyan, mga kaibigan eh. Diba? Kasi hindi birong sagupaan niya ng malalakas na pwersa ng politika. Kaya maaaring itong si Chis Escudero natatakot sa, alam mo yun, pwedeng legal o alam mo yun, yung mga financial na panganib pagka siya ay natanggal. Diba? Kaya pag itinuloy niya yung impeachment, alam ang mangyayari sa kanya, mga kaibigan. Diba? At alam mo yun, sa nakikita ko sa kanya mga paliwanag, medyo may konti nga siyang paglalaro din eh. Pag-anta-anta lang, pag-iwas. Diba? Kaya nga patutuloyin na niya ng 20th Congress. Diba? Kaya nga, mga kaibigan, na yung mga makakapangyarihan dyan sa Senado ay talagang pinoprotektahan yung kanilang kaalyado, mga kaibigan. Yan ang inuuna nilang interes, hindi yung interes po ng bayan. Kaya wag po kayong magtataka na, alam mo yun, pinaliwanag dyan marami sa media na dapat sundin ang konstitusyon. Bakit hindi gumagalo si Escudero sa impeachment? Mga kaibigan, yung utang na loob nga sa pro-Duterte senators ang dahilan niya kung bakit yan ay umiiwas. Ayaw niyang makaalitan. Ayaw niyang magkaroon ng conflict doon sa mga taong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Diba? Alam mo yun, tulad nung interview sa kanya ni Alvin L. Chico, ano sabi niya? Sir, sabi ni Alvin L. Chico, sir, mukhang ayaw na yata ninyo sa impeachment eh. Anong sagot ni Chis Escudero? Hindi, kasi may tamang panahon niya. Tingnan niyo, mga kaibigan, ang sagot Pag sinabing may tamang panahon, talagang magtatagal pa. Humahanap siya ng perfect timing, mga kaibigan. Diba? Kaya ngayon, meron delay siyang ginagawa. Diba? Humahanap siya ng magandang pagkakataon na, alam mo yun, hindi siya mapapasama. Ang talagang gagawin niyang ipang-iibabaw niyang sagot dyan, lagi niyang sinasabi, plenary is supreme. Pagka ganun yung kinatuwiran niya, mga kaibigan, ligtas na siya, mga kaibigan. Diba? Wala na siyang katatakutang political backlash. Diba? Kasi alam niya na kahit pa sabihin yung impeachment ay matuloy, mga kaibigan, ipinakita niya na malakas yung suporta niya dun sa mga nagbigay sa kanya ng kapangyarihan bilang Senate President. Hindi na siya matatakot dyan kasi binagbigyan ko na kayo i-delay ko ng i-delay yan. Kaya lang, hindi natin may iwasan. Sinasabi ng tao, okay, 20th, ituloy nyo yan sa 20th Senate Congress. Hindi ko na makakaya yan.
Ipagpatuloy na lang ninyo. Ginawa ko na ang delay sa loob ng 4 na buwan. Pinagbigyan ko na kayong makagawa ng mga absurdities nyo dyan. Yung mga resolution nyo yan. Yung mga pagdidelay ni Tolentino. Mga kaibigan, di ba? Lahat na ng paraan binibigay ni Cheese sa ngayon. Kaya lang talagang itutuloy niya yan kasi ligtas na siya sa 20th Congress. Doon na papasok yung kanyang ikinakatuwiran. Plenary Supreme. Diba mga kaibigan? So ang mangyayari ngayon protektado na niya po yung sarili niyang kapangyarihan. Pagpasok ng 20th Congress, hindi mauupo mga kaibigan. Ito tatandaan nyo. Hindi mauupo si Tito Soto bilang Senate President. Maniwala kayo sa akin. Hindi mauupo si Tito Soto as Senate President. Kasi inunahan na niya ng interview na maraming magulo. Maraming magulo sa Senate presidency ni Cheese Escudero na gusto niyang ayusin. Dahil doon mga kaibigan, nakikinabang itong Duterte Black sa ginagawa ni Cheese Escudero. Kung ito'y mapapalitan si Cheese Escudero, malilintikan yung Duterte Black. Kaya pipilitin nila maupo itong si Cheese Escudero hanggang matapos yung impeachment na yan. Hindi mauupo si Tito Soto mga kaibigan. Si Senator Soto, maniwala kayo sa akin. Ang susuportahan pa rin ng mga senador na bilang Senate President si Cheese Escudero. Mga kaibigan, maniwala kayo sa akin. Yan ay talagang boboto ang Duterte Black. Amy Marcos, Bongo, Senator Bato, Cayetano, Villar, sino ba pa? Robin Padilla. Imagine niyo yan ang dami yan. 7 na yan mga kaibigan. 7 na yan. Paano mo matatanggal yan si Cheese Escudero? May Marcoleta pa. May Marcoleta pa mga kaibigan. 7 na yan. Diba? Paano mo matatanggal ngayon yan? Kaya nga sinasabi ko, hindi mananalo si Tito Soto bilang Senate President. Ngayon, paano na ngayon ang impeachment mga kaibigan? Yung impeachment na yan, talagang magkakaroon ng maraming mga kapital ang magkabilang panig dyan na uubusin. Diba? Magpapakita dyan si Cheese Escudero ng parang neutrality at fairness pagpasok ng 20th Congress. Diba? Papakita niya neutral siya sa mata ng publiko mga kaibigan. Kasi nga ligtas na siya naibigay na niya yung mga bagay-bagay na dapat niyang isukli sa Duterte Black sa pagpapaupo sa kanya bilang Senate. So kahit mawala na yung alam mo ito yung hindi niya nahihilingin na siya ay tulungan pa ng Duterte Black para maupo. Kasi nga talagang siya ay susuportahan dahil nakikinabang ang Duterte Black sa ginagawa niya. Hindi makikinabang ang Duterte Black pag ang uupo ay si Tito Soto. Dahil unang-una, si Senator Ping Lacson ang katandem niyan, si Tito Soto. Si Senator Ping Lacson ay matindi. Galit na galit yan sa mga Duterte mga kaibigan. Kaya itong bilang na nangyayari ngayon na maiuupo si Tito Soto, malabo mga kaibigan. Talagang napakalabo. Hindi natin na kakayanin yung makuha ni Senator Soto yung bilang. Kasi nga, alam na ng mga Duterte Black na against si Tito Soto sa pagpapaupo dyan kay Cheese Escudero. Diba mga kaibigan? At ang kaalyado nga ni Tito Soto ay si Ping Lacson na alam natin. Noon pa, nung unang-una pa, binubusisi niyan lahat ang mga galaw ni Duterte. Mga kaibigan, pamula doon sa budget na 500 million na naisingit sa GAA. At doon sa mga drug war ni Bato de la Rosa na talagang inimbestigahan ni Ping Lacson na galit siya. Makikita nyo ngayon ang galawan.
Yan yung magbabakta kasi tayo. Wag lang yung puro, 'di ba, yung kung bakit nagtataka tayo, bakit ganyan na iginagalo na Chis Escudero. Hindi mga kaibigan yung alam mo yun, isasaalang-alang natin yung Constitution syempre, pero binabaliwala na nga yan ni Chis dahil nga do sa utang na loob niya sa mga bumoto sa kanya. 'Di ba? Yan lang ang pinakadahilan mga kaibigan. Walang ibang dahilan ka masasabi kung bakit dinidili ni Chis. Nagkakalkula siya kasi. Kinakalkula niya mga kaibigan. Ang nangyayari nga lang talaga, nawawala sa kanya yung pagiging statesman. Na hindi niya inuuna yung alam mo yung tungkulin niya sa bayan. Kundi minamanipula niya yung Senado, ginagamit niyang instrumento para mapanatili siya sa kapangyarihan. At syempre yung mga utang na loob. Ginagamit niya yan. Hindi niya bubuksan yung pinto muna ng Senado para dun sa talagang trabaho nila. Hindi po. Ang uunahin niyang kaso, yung kaso niya sa mga bumoto sa kanya. Mabibigyan daw dapat muna niya ng sukli yun mga kaibigan. Diba? Bibigyan niya muna ng sukli yun. Hindi niya muna tayo susuklian. Yung munang sarili niya. Diba? Magbabayad muna siya ng kung ano man yung ibinigay sa kanya. Diba? Yung mga, alam mo tawag doon. Basta mga pinagkakautangan ni Chis dyan sa mga Duterte block na yan. So, yan lang mga kaibigan ng talagang, alam mo yon, hindi naman siya nagdi-destabilize. Kaya lang, ang pagkakaupo niya kasi mga kaibigan ni Chis Escudero ay kompromiso. Diba? Compromise. Bumoto sa kanya yung mga Duterte block. Diba? Umiiyak no si Bato de la Rosa. Iiyak siya ng iyak habang nakikinig sa speech ni Mig Zubiri. Nagulat siya kasi si Mig Zubiri, inaasahan niya yung Duterte group ay boboto sa kanya. Diba? Ganyan mga kaibigan ng lakaran dyan sa Senado. Diba? Iwas na, alam mo yun, pinipilit mong iwasang banggain yung mga akala mo kakampi, hindi pala. Diba? Siya pala yung magtatanggal sa'yo. Kaya ngayon, sigurado, diba, na hindi po maaalis si Chis Escudero as Senate President. Tandaan po natin yan mga kaibigan. Iniiwasan niya yung yung alam mo yun, yung makabangga niya, yung alam mo, itong mga tauhan ni Duterte, yung mga sindikato ni Duterte dyan sa Senado, iniiwasan niya. Hindi siya makakatawag ng session ng February at March dahil nga hindi niya mapapatawag na mapapunta yung si Bato, si Bongo, si Cayetano. Hindi niya kaya yung mga yan. Kasi ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Diba? Wag na nating anong tawag dito. Ang dami ng paliwanag, ang dami ng mga kung ano-anong opinion, legal opinion. Ako nagbabasa na rin ako ng legal opinion. Walang ibang dahilan mga kaibigan. Kaya itong delay na ito ay hindi ito gawa ni BBM. Hindi gawa ni BBM. Walang konektado ditong mga sa taga Malacanang. Ito mga kaibigan ay sarili personal ni Chis Escudero. Yan po ang tunay na dahilan bakit siya umiiwas na alam mo yon talagang magkaroon ng delay. Personal at pampamilyang ugnayan, sabi nga mga pamilya. Hindi lang pang sports. Diba? Diba? Mga kaibigan, talagang matindi po ang sabihin natin na kalagayan ni Chis Escudero. Dapat inuna niya yung pagiging statesman. Diba? Umiiwas siya ngayon talaga sa lahat ng mga bagay-bagay. Kahit halatang halata na mali na yung ginagawa niya. Dahil nga sa utang na loob. Tinataktikahan pa niya kinakalculate pa niya, ano bang gagawin ko? Itutuloy ko ba tong impeachment? Paano tong mga nagboto sa akin? Mga Duterte ito nagpaupo sa akin tapos Duterte impeach ko. Tandaan niyo mga kaibigan, May 2024 iniupo yan si Chis Escudero. Ang impeachment ay December mga kaibigan. Diba? December yan pinapail nila.
Then, hindi na nga talaga natuloy din ng December, February na. Kasi August yung sinimulan eh. August, September, October, November, December. 4 na buwan nila yung sa Quadcom, Tricom, hearing nila sa Congress. February na lang talaga na i-submit. February 5 kung huling session ng Senado. Ngayon, kaya naman talagang magkaroon ng impeachment court eh. Ano nga ba talagang inuna ni Cheese? Syempre, tumaktika siya, tinaktikahan niya, hindi maaaring maging bahagi ang Senado ngayon ng impeachment na yan dahil gawa ko nga yung personal na pagkakautang ko ang dahilan kung bakit hindi ko pwedeng mapatuloy yan. Technical shield niya yon mga kaibigan, yung pagkakautang niya sa mga Duterte. Kaya ngayon, iwas obligasyon siya. Umiiwas siya sa kanyang constitutional duty dahil nga sa mga, alam mo yung protection na binibigay niya sa Duterte. Diba? Sa Duterte Group. Political debt, political na utang, connection sa Duterte Camp. Yan ang nasa bulsa ni Chis Escudero ngayon na iniingatan niya. Political debt. Utang na political sa mga Duterte. So hanggang dito lang mga kaibigan, wala na tayong dapat isipin na alam mo yung legal dyan. Constitution, tama yung Constitution eh. Itong si Chis Escudero ang hindi makakilos dahil nga sa political debt yung utang niya sa mga Duterte Group. Hanggang dito lang mga kaibigan, wag na kayong mag-isip. Yan lang po ang dahilan. Hindi mauupo si Tito Soto, Senator Soto as Senate President dahil malakas talaga ang boto ng mga Duterte. Hanggang dito lang mga kaibigan. Salamat po sa ulitin. God bless po sa inyong lahat.